Blessed and glorious Christmas po sa ating lahat. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Akin pong inacknowledge at wini-welcome po ang bawat isa sa isang masayang celebration po na ito ng ating Kapaskuhan. Hello, Sister Sikawa at sa iyong Ana Sikawa at sa iyong family. At sa family po ni Meaan, salamat po sa inyong pagdalo. At sa iba pa pong mga ngayong bagong dalo lamang, I speak and declare blessed and glorious Christmas po sa bawat isa. Amen? Mag-isa lahat ng ires po ng inyong buhay. Praise God. Tunay nga po na ang ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi lang po masaya, kundi makabuluhan, sapagkat ang sentro ng ating pong pagdiriwang ng Pasko, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So ngayong umagang ito po ay nais kong ibahagi sa inyo ang powerful truth about Christmas na ating pong tutunghayan buhat po sa salita po ng Diyos, sa written word of God. Makibukas po kayo dito sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6. Sa Tagalog translation, babasahin ko po sa inyo. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, aming Diyos na lumalang po ng sangkalangitan at buong sandaigdigan, aming Diyos ng pag-ibig, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa malaking pribilehiyong ito at banalang pagkakataong ito, na kaming lahat na inyong mga anak, mga lingkod ay nakakatipon sa iyong presensya upang sumamba at magbunyi, Panginoon, sapagkat ikaw po lamang ang aming pong hanap. Ikaw lang po ang tunay naming pinag-aalalayan ng aming pagsamba, pagpupurit, pasasalamat. Ikaw ang sentro ng aming pagtitipon ng pagdiriwang na ito, Panginoon, ng aming Kapaskuhan. Hindi lamang po, O Diyos, mula sa dakong ito, Panginoon, kami po ay patuloy na kumikilala sa iyong kamanghamanghang gawa sa aming buhay. Maging po sa lahat po ng aming pong spiritual family na kasama naming nagdiriwang ngayong araw na ito, para po bigyan, pagpupugay, parangal ang aming hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na si Kristo Jesus. Aming Diyos, dalangin po namin na inyong pong pag-umapawin sa kagalakan ng bawat isa, buhat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang lahat ay mag-umapaw ang kanilang mga puso sa iyong kagalakan, sa kapayapaan, sa pag-ibig mo, O Diyos. Cover us with the blood of Jesus, O God. Surround us with the hedge of protection. And in the mighty name of Jesus, I speak life, I speak breakthrough, I speak healing, O God, sa lahat po, Panginoon, na nais, nag-expect ng himala ng kagalingan, Panginoon, sa lahat po na nais, O Diyos, ng breakthroughs in all areas na kanilang buhay. Maging, Panginoon, sa mga uhaw sa iyo, O Diyos, nagsisik na patuloy kang panghigit na makilala. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, take complete control, O God, at ikaw lamang aming pararangalan. Mouthpiece mo lang ang iyong lingkod, Panginoon. Instrumento mo lang ako. Ikaw po ang tunay na speaker. Ikaw po ang magtakapagsalita ng iyong congregation. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Glory to God. Sa Diyos ang papuri, walhati at karangalan. Minsan pa sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, I declare a blessed and glorious Christmas for your family,
for your future, for your finances, for your job, for your career, sa iyong ministry, sa lahat po ng areas po ng inyong buhay. Nais ng Diyos na masaya po natin ipagdiwang ang ating Kapaskuhan. Alam nyo ba na napaka-glorious ng Christmas na ating pinagdiriwang? Bakit? Dahil sa atin, malalim ang kahulugan nito. Amen po ba? Hindi lang po ito tradisyonal na pagdiriwang. Dahil tayo pong lahat ay hindi lamang basta Kristiyano o mananampalataya ng Panginoon. Tayo po'y merong tamang relasyon sa Kanya. Dahil sa Kapaskuhan, dahil sa kapanganakan ng Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao, amen, kinunsip o niluwal ng isang birhing babae na si Maria at pinanganak sa sabsaban na ating tagapagligtas. Nagkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Nagkaroon po ng saysay o purpose ang buhay na ito dahil sa Panginoon. Amen po ba? Tayong lahat po ay tunuring niyang mga anak dahil po sa ating pakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil po tinanggap natin at pinahalagahan po natin yung pong libreng regalo sa atin ng ating Heavenly Father, walang iba kundi yung kanyang kaisa-isa o bugtong na anak na si Kristo Jesus, na siyang nasuma sa atin, na siyang nasa puso po natin. Amen po ba? Sapagkat nais ng Diyos hindi lamang kilalanin siya bilang hindi as a historical Jesus na pinanganak sa sabsaban, lumaki, nabayubay sa krus, namatay, nalibing, at nabuhay na muli, kundi kilalanin natin siya bilang hari at Panginoon ng ating buhay. Amen po ba? Nais ng Diyos na magbukas ang lahat ng tao na kailang mga puso para po doon sa source ng kaligtasan natin, si Jesus. Nakikinig ba kayo? Masyado po kayong seryoso. Hallelujah. So, sapagkat ang lahat ng ito ay dahil po sa hindi nagbabago at hindi masukat at hindi matutumbasan na pag-ibig ng Diyos po sa atin. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan na binasa po ni Mean kanina. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Sino po'y tinutukoy na buong sanlibutan? Sa lahat po ng tao. Sa lahat po ng tao na nilikha ng Diyos, wala pong pinipili ang Diyos na ililigtas. Lahat po ay nais ng Diyos na iligtas. Lahat po ng tao ay nais ng Diyos ay magkaroon ng tamang connection sa Kanya, pakakilala po sa Kanya. Magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kung meron po nagbago ng pag-ibig ang tao. Pero ang Diyos, ang pag-ibig niya po sa atin, hindi nagbabago. Eternal ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun ay pinatunayan sa atin ng Heavenly Father. Sapagkat nais ng Diyos, sabi ng binasa ng kanina na Mean, ang lahat ng tao ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kailang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Sa bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang dakilang regalo po sa atin. Sabi nga ng 2 Corinthians 9 verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang sa kaloob ng walang kapantay. Amen po ba? Walang kaloob walang kapantay na kaloob na regalo sa atin na ibinigay sa atin ng Heavenly Father, walang iba kundi sino? Si Jesus. Wala na pong papantay sa Kanya. Siya po yung pinakamahalaga sa ating buhay. Pinakanakilang regalo sa atin ng Diyos. Kaya po tayo nagdiriwang ng ating Kapaskuhan. Tayo po'y nagpapasalamat dahil po sa dakilang pagmamahal, pag-ibig sa atin ng ating Diyos na may likha sa atin, na nagbigay ng kaisa-isa niyang anak para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At ang buhay po natin ay mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Amen po ba? Glory to God. Meron po ako nais na ibahagi sa inyo na aking pong natunghayan buhat po sa banal na kasulatan patungkol po sa ating pong pinagdiriwang na Kapaskuhan. 3 powerful truth about Christmas. First,
the real message of Christmas, makikita po natin sa Luke chapter 2, verse 10 up to 11. Luke chapter 2, verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo? Huwag kang matakot. Sa English po ay, do not fear, do not be afraid. Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. Para sa inyo, para saan yung magandang balita? Para kanino? Para sa atin, hindi po ba? Na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin na nakahiga sa isang sabsaban. So makita po natin isang katotohanan dito na ang mabuting balita na dinala po ng anghel na unang nakatanggap po ay yung mga shepherd. Ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat ako ay merong dakilang magandang balita para sa lahat na magdudulot ng malaking kagalakan. Yung mga angel po, when we say angel, messenger of God, makita po natin dito na ang buong kaluwalhatian ng Diyos ay nagningning habang ang anghel ay nagsasalita doon sa mga shepherd. Sapagkat ang shepherd ay messenger ng Diyos. Ang Diyos po ay nag-impart ng good news, supernatural good news sa mga shepherd. Sa The Passion Translation, ito po ay hindi lang basta good news, kundi the most joyous news the world has ever heard, which will be to all people. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, alisin mo yung takot sa puso mo. Kasi maraming tao po natatakot. Natatakot magutom, natatakot po maghirap, natatakot po magkaroon ng sakit, natatakot po malugi sa negosyo, natatakot mawalan ng trabaho. Maraming tao natatakot iwan ng asawa, iwan ng kasintahan. Maraming tao natatakot na sila po ay mabigo sa kanilang mga pangarap sa buhay. Pero nasabi ng mabuting balita na dala ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat ang mabuting balita na dala ko sa inyo ay nagdudulot ng malaking kagalakan, pag-asa at kapayapaan para sa lahat ng tao. Sapagkat ang nais ng Diyos, alisin mo yung takot at sa halip ikaw po ay manampalataya. Amen po ba? Do not fear, because fear and faith cannot dwell together. If you are in fear, you are not in faith. Nais ng Panginoon, yung takot ay mapalitan ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya po natin sa Diyos at sa Kanyang mga pangako po ay napakahalaga. Ang takot po, ang siyang magdudulot lamang ng kahirapan, ng kabiguan sa buhay ng bawat tao. Kapag ang tao po ay pinili niyang matakot, lulubog po siya. Siya po ay madadaig ng mga bad situation, ng circumstances. Pero kung pinili niyang siya po ay manalig sa Panginoon, siya po ay magiging matagumpay, siya po ay iibabaw doon sa circumstances. Amen po ba? Pag pinili mo manampalataya sa Panginoon, lahat ng suliranin mo ay magkakaroon ng tunay na kalutasan. Sapagkat ang source ng faith natin ay si Jesus. Hello. Ang source ng takot po ay ang devil. Kaya huwag kang matakot. Yung problema, kabigatan sa buhay, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Piliin mong manampalataya ka. Piliin mo magtiwala sa Kanyang mga pangako at magiging matagumpay ka sa lahat ng areas ng buhay mo. Amen po ba?
Maraming tao po umiikli ang buhay dahil sa sila po ay nadadaig po ng pag-aalala na maraming alalahanin sa buhay. Maraming tao ang nade-depress. Kung ikaw po ay magtitiwala sa mga pangako ng Diyos at patuloy mong pahalagahan ang Diyos na nagmahal sa iyo, nagligtas sa iyo, nagpatawad sa iyo, na siyang tunay na tutulong sa iyo, magiging matagumpay ka sa lahat ng laban mo sa buhay, sa lahat ng hamon na pwede mong kaharapin sa buhay. Amen po ba? Sa buong taon 2023 o 2024, alam ko marami po kayong iba't ibang naging karanasan sa buhay. Marami po kayong mga naranasang challenges. Tayo pong lahat. Pero hindi natin minamagnify yung mga problema na yun na naranasan natin. Yung mga painful experiences na yun, mga pagsubok na dumating sa ating buhay, ang minamagnify po natin yung Diyos na source ng ating kalakasan, ng pag-asa at katagumpayan. Ay, ito po tayo, nagdiriwang na Kapaskuhan, kompleto tayo, marami po, overflowing tayo, kulang na po ang upuan. At yan po ay patunay lamang na ang Diyos ay hindi nagkulang sa bawat sa atin. Sa buong 2020-2024, hindi tayo iniwanan ng Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ikaw, ang family mo, hindi ka pinagkulang ng Panginoon. Yes, dumaan ka sa mga matitinding struggles sa buhay. Pero dahil pinili mo ang magtiwala sa Diyos, nang hawakan ka sa mga pangako ng Panginoon, nanatili kang matatag, nanatili kang matagumpay bilang anak ng Diyos. Amen po ba? So do not allow the enemy to paralyze you with fear, but let joy and peace reign in your life. Hindi lamang tuwing December, kundi sa lahat ng araw. Sapagkat hanggat na tayo nandito sa ibabaw ng daigdig na ito, haharap ka pa rin sa maraming unos ng buhay. Pero ang pangako ng Diyos sa atin, ang sabi niya, huwag kang matakot. Isaiah 41 verse 10, do not fear, or I will strengthen you and uphold you with my mighty hand. Aalalayan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos. Palalakasin ka niya. Tayo po maraming kahina at limitasyon. Pero yung Diyos na umiibig sa atin at nagsabi, huwag ka matakot, ang siyang tutulong sa iyo, magpapalakas sa iyo upang harapin mo ng mga hamon na sa buhay na may pananagumpay na kasama ang ating Diyos. Amen po ba? Ikaw, ang mga loved ones mo, mga mahal mo sa buhay, ay hindi kailanman matatalo ng anumang suliranin, ng anumang unos ng buhay, sapagkat kasama natin ang Diyos. Sapagkat meron kang pananampalataya, kumpletong pagtitiwala sa ating Panginoon. Secondly, na katotohanan makita po natin dito, yung the real reason why we celebrate Christmas. Bakit pa tayo nagdiriwang na Kapaskuhan? Sa ibang religion, ayaw nila mag-celebrate ng Christmas. Pero kung totoo kang Kristiyano, meron ka totoong relasyon sa Diyos, buhay na natin ang mag-celebrate doon sa good news na hinatid ng anghel 2,000 years ago doon sa shepherd. At ito po ay naitala sa banal na kasulatan upang tayo man ay mag-benefit ng good news na yon. Sapagkat ang good news na yun, ang sabi, para sa lahat ng tao. Hanggang ngayon po, tayo po ay, hallelujah, tinatawag ng Panginoon na lagi po tayong maging panatag sa Kanyang presensya. Tayo po ay laging magalak sa presensya ng Diyos because the joy of the Lord is our strength. Mahirap magalak po kapag nandyan ang reality. Meron po nakakaranas ng matinding kalungkutan, matinding mga bagyo ng buhay. Pero kung ikaw ay magpapasakop sa Panginoon,
At kikilalanin mo na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa storms of life na naranasan mo, kaysa sa mga faithful experiences, kaysa doon sa mga malalaking suliranin sa buhay na mas malaki ang Diyos. Tutulungan ka ng Panginoon. Aalisin ng Diyos ang takot, ang kabalisahan, ang kalungkutan. Papalitan niya ng Diyos ng pag-asa. Ang puso mo ay laging maggagalak sa presensya ng Diyos. Ang puso mo walang ibang hahanapin kundi kalapitan sa Panginoon. Alam niyo po, yan ang prayer ko. Ngayong bago magtapos ang 2024, sa year 2025, kung in love kayo kay Lord, in love tayo kay Lord, ngayong taon na ito na dumaan 2024, mas lalo tayong in love kay Lord sa taong 2025. Mas lalo natin ibigin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isipan, buong kaluluwa. Amen po ba? Mas lalo po tayong maging passionate sa relasyon natin sa Panginoon. So reason why we celebrate Christmas, sapagkat ang Diyos po natin ay nagkatawang tao. Basahin po natin sa John chapter 1, verse 1 up to 3. Sa Tagalog translation. Nang pasimulay naroon ng salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. Sa talata 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin o natin. Nakita namin ang kalwalatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa Isaiah 9 verse 6, nabasa natin kanina, ibinigay sa atin ng Diyos yung kaisa-isang kanyang anak, ang pangalawang persona ng Diyos na nagkatawang tao, upang tayo po ay abutin, tayo po ay iligtas, tayo po ay tunay nga pong mapabilang sa kaharian ng Diyos. Magkaroon tayo ng karapatan at pribilehiyo na maging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananalig natin sa Panginoong Jesucristo. John chapter 1 verse 12. So yung Diyos ay nagkatawang tao, nag-incarnate and dwelt among us, sabi sa verse 14. Matthew 1:20 verse 120 hanggang 23, mabasa po natin. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag ka matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sabihin po natin, kasama natin ang Diyos. Emmanuel, which means God with us. Sa anumang pong bad situation, anuman pong mga sinasabing suliranin sa buhay, yan man po ay health problem, financial crisis, sa anumang hopeless situation, God with us. Amen po ba? Marahil sa nakdaang 2024, marami kang naranasan na mapapait na karanasan sa buhay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, God with us. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang Diyos po ay sumasa atin. Amen po ba? Hallelujah. God with us. So we are not alone. And all things, with God, all things are possible. Ano man ang iyong pinagdaanan sa buhay, ang Diyos po natin ay sumasa atin. At anumang mga imposibleng bagay ay magiging posible, sapagkat ang Diyos na imposibleng bagay ay sumasa atin. Amen po ba? God with us. Walang limitasyon ng ating Diyos.
na sumasa atin. Kaya kung anuman po yung mga kabagabagan o suliranin mo na iyong kinakaharap sa buhay, dahil meron ka ngayon, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Ang iyong mga pangarap, ang iyong family, ang iyong business, ang iyong career, ang iyong trabaho, ang iyong finances, ang iyong kalusugan. Ang sabi ng salita ng Diyos, God with us, ang Diyos ay sumasa atin. Yung walang limitasyon Diyos, yung Diyos ng himala, Diyos ng imposibleng bagay, ay sumasa atin. Amen po ba? At sa pamagitan natin, sa pamagitan mo na may tamang relasyon sa Diyos, gagawa ang Diyos ng mga imposibleng bagay. Kasi nga, God with us. Nais ng Diyos gumawa siya ng mga imposibleng bagay o miracle sa pamagitan mo. Because God with us, Emmanuel. Amen po ba? Marami merong kapitbahay, kumakaharap doon sa sinasabing mga hopeless situation. Meron siyang mahal sa buhay na hindi na kayang pagalingin ng sinumang mga medical doctors. Pero sa Diyos walang imposible. Ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel, andun yung passion mo, andun yung compassion, yung pag-ibig, yung mercy, nagfo-flow sa puso mo. Wala kang higit na may bibigay sa Kanya na tulong, kundi ang ipakilala mo si Jesus. Amen? Na siyang tunay na source ng kaligtasan, ng pag-asa, at ng kagalingan. Pwede mong ibahagi ang iyong karanasan sa Diyos sa iba. Sa pamagitan mo, maraming buhay ang mababago. Sa pamamagitan mo, maraming tao ang makakaranas ng bagong pag-asa. Gagaling sa kanilang karamdaman. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Hindi tayo iniwanan ng Diyos sa buong taon 2024, lalo na po sa darating na bagong taon, year 2025, God with us, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Anumang harapin mo sa buhay na ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. God with us! Amen po ba? God with us para sa iyong financial breakthrough, para sa iyong kagalingan, para sa iyong katagumpayan na ninanais mo, para sa iyong mga pangarap sa buhay. God with us. Marahil iniwan ka ng iba. Marahil naranasan mo na ikaw iniwan ng ibang tao na mahal mo sa buhay. Itinakwil ka, nakaranas ka ng rejection. Pero ang Diyos, hindi ka iniwan. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos at sumasa atin ang Diyos. Amen po ba? Dahil ang Diyos tapat sa Kanyang mga pangako. Amen po ba? Marahil nakakarinig ka sa mensahe ito, meron sa inyo, iniwan ng asawa, iniwan ng mahal sa buhay. Pero ang Diyos na pinagtitiwala mo sa buhay na ito, ay hindi ka kailanman pababayaan, hindi ka kailanman iiwanan. Amen po ba? So, yan po ang katotohanan kung bakit po tayo nagse-celebrate ng Christmas, sapagkat ang Diyos na nakatawang tao ay sumasa atin, ay dapat lamang natin parpurihan at parangalan. Amen po ba? And lastly, the real focus of celebration, Matthew 2 verse 11, makita po natin dito yung mga magi. When we say magi, ibig sabihin po ay wise men. Ang Greek word po ay magi. Sa English, ibig sabihin po ay wise men. Okay? Singular po kasi magos. Hindi po sinabi kung tatlo o kung dalawa na magi. Pero based doon sa dala po nilang precious gift, mga regalo sa Panginoon, tatlo. Tatlo yung regalo. So, sabi ng mga Bible scholar, possible tatlo din po yung sinasabing ng wise men. Hindi po three kings. Hindi po tatlong hari. Kundi mga wise men o magi. O pantas. Pantas, matatalinong tao. Okay? So, katulad yan nung
mga yung mga Magi doon sa panahon ni babasahin mo yung Book of Daniel, doon sa hari po ng Babylonia, si Nebuchadnezzar, meron po siya mga wise men, pantas, like katulad nila Meshach, Shadrach, Abednego. Sila rin po ay tinuturing na mga Magi. So hindi sila mga king. Ito mga Magi na ito ay galing pa sa malayo pong lupain mula sa bansang Iraq. 900 miles ang kanilang pong inilakbay patungo sa Jerusalem. They sacrificed their time, their energy, they sacrificed their treasure and their life para lamang po kanilang pong puntahan yung kanilang hinahanap na sinasabi nilang hari ng mga Hudyo. Ang sabi po sa verse 2, where is he who was born king of the Jews? Makita po natin dito, number 1, yung kanilang pong passion para doon sa hari ng mga Hudyo. Samantalang dito, sa panahon na ito, sa Israel o sa Jerusalem, ang hari po na kanilang nakaharap po ay si King Herod. Bakit hindi si King Herod ang kanilang hinanap, kundi ang sabi nila, inahanap namin ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Si Jesus ang kanilang hinahanap. So, first, yung kanilang passion. Secondly, yung kanilang intention. Anong kanilang intention? To worship Him. Church, congregation ni Lord, narito ka ba upang i-worship ang King of Kings and Lord of Lords? Hindi ka po narito, hindi dahil sa meron kang katanggapin mamaya na Christmas gift. Narito po tayo para parangalan po yung tunay na dahilan ng Pasko, si Jesus. Amen po ba? So, katulad po ng intention ng mga Magi po na ito, they worship Jesus. Nung makita po nila ang ating Panginoon, ang kanilang focus ng kanilang pagsamba sa verse 11 ay si Jesus. Basahin po natin kung sino ang kanilang sinamba. Matthew chapter 2 verse 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Hinandog nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Dito po, hindi na sanggol si Jesus. Sabi, bata na, no? 2 years old. At ang sabi, nung makita nila ang bata, kanilang sinamba. Sino ang sinamba nila? Si Maria ba o si Jesus? Si Jesus. At nang sila ay sumamba, naghandog din sila ng mga dala nilang ginto, insenso at mira. Makita po natin lastly dito, yung kanilang pagiging generous o kanilang generosity. They presented gifts to Jesus. They honor Jesus as their king. Ang una po nilang ibinigay ay yung gold, symbolizing virtue, na ibig sabihin po, yung kanilang pagsamba sa Panginoon ay puro, genuine. Hello? Genuine po ba ang pagsamba natin sa Panginoon? Puro. Talagang buong puso. Kaya tayo nandito para i-worship si Jesus. Hindi po tayo narito para mag-observe. Hello? Hindi po tayo narito para tignan mo lang yung katabi mo, kundi mag-focus ka sa Panginoon at i-worship mo siya ng buong puso. Sapagkat sabi ng Bible, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na mananambahan. Ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Amen po ba? Ang Diyos ay naghahanap ng mga pusong tunay na umahanap sa Kanya at sumasamba sa Kanya. Katulad ng mga Magi na ito, they honor Jesus as their King by their genuine worship. Purong pagsamba ang nais ng Panginoon. Ngayong Kapaskuhan,
pag-celebrate natin ng Pasko, ialay natin kay Jesus yung ating pong genuine o purong pagsamba na naukulang para sa Kanya. Amen po ba? Yung ating pong gagawin pong pagbasasalo-salo mamaya, pagdiriwang at pagbibigayan ng regalo, anuman po ang inyong matatanggap bago kayo umuwi na Christmas gift, lahat pong iyan ay nakasentro sa ating Panginoon. Amen po ba? Ino-honor mo si Jesus. Pinapasalamatan mo si Lord. Kung ikaw ay makakatanggap ng Christmas gift ngayong araw na ito, wala kang ibang pasasalamatan kundi si Lord. Hello? Hindi po ako, hindi si hindi si Pastora Rachie, hindi po yung mga nag-sponsor ng mga regalong ito na matatanggap ninyo, kundi si Jesus. Amen po ba? Mga bata, naobserbahan ko, mas marami kayong natatanggap na regalo. Ting meron kayong Christmas party, talagang bumabaha ng regalo. Dahil talagang ang ating Diyos po ay mayaman. Very generous ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya kung anuman po ang inyong matatanggap ngayong araw na ito na Christmas gift o sa ibang araw, marahil sa inyo, marami na nakatanggap. Nung mga nakarang araw, nakatanggap ka ng bonus, 13-month pay, nag-increase ang salary mo, o nakatanggap ka na ng mga Christmas gift from abroad, mula doon sa inyong mga kaibigan. Lahat ng yan po ay nakasentro sa tunay na dahilan ng ating pagdiriwang ng Pasko, si Jesus. Ang sentro ng ating pagbibigayan ay ang ating Panginoon. Secondly, yung frankincense represent Jesus' deity. So, the Magi affirm Jesus ay hindi lamang ordinary man or kundi tunay nga po na siya ay 100% God. Sapagkat ang ating Diyos ay nagkatawang tao. Amen po ba? Sabi ng ibang religion, hindi pwedeng maging Diyos ang tao. Wala namang imposible sa Diyos. Ang tao hindi pwedeng maging Diyos, pero yung Diyos pwedeng magkatawang tao. Sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Sabi ko nga, ba't marunong pa kayo sa Diyos? Kung ayaw tanggapin si Kristo na Diyos, di wag. Sapagkat ang Bible nagsasabi at hindi kailanman nagbabago ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Ang Diyos po ay dumating sa atin, nagkatawang tao, upang tayo ay ligtas, magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat si Jesus ang source ng ating pong kaligtasan. Amen po ba? Hindi po mangyayari po yung pagliligtas ng Diyos sa atin kung hindi po siya magkakatawang tao. Kaya dapat lamang parangalan natin ang Diyos. Tuwing tayo po ay magse-celebrate ng Christmas, ibigay natin sa Panginoon yung pinaka-best natin na pagpapuri, pasasalamat. Bawat pamilya magsentro ng kanilang pong papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, alam ko po na babaha ang pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. And I declare and I speak blessing beyond measure in all areas ng inyong buhay in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? The new myrrh as anointing oil or embalming symbol of suffering and death ng ating Panginoon. Ngayong araw na ito, mga minamahal ko magulang, kapatid, maging yung mga nakakonect sa online, merong dahilan para ikaw ay mag-celebrate ng Christmas. Sapagkat ang sentro ng ating pagdiriwang si Jesus. Huwag ka na muna mag-focus sa iyong mga naging mga kabiguan, suranin sa buhay nitong nakaraang taon 2024. Marahil matindi ang pinagdaanan mong pagsubok sa buhay. Pero yung Diyos na hindi nagbabago, walang limitasyon, nagmamahal sa atin, source ng peace, ng pag-asa, ng kagalakan, ang siyang iyong pokusan ngayong araw na ito. At babaguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Amen po ba? Aalisin ng Panginoon ang sinasabing kabigatan sa puso mo. Aalisin ng Diyos yung puso na pinagaharian ng kapaitan, ng kalungkutan, papalitan niya ng Diyos ng puso na nagagalak, puso
na umiibig sa Diyos. Puso na punong-puno ng pag-asa because si Jesus ang ating pong source ng kapayapaan. Sabi ng nabasa natin salita ng Diyos, He is our Prince of Peace. Siya yung source ng kapayapaan. At ang peace ay regalo ng Diyos. Libre para sa bawat isa. At ang kapayapaan po hindi mabibili. Ang kapayapaan po ay libreng pinagkakalob sa atin ng Diyos sa ating puso. Isentro mo sa Panginoon, mag-focus ka kay Lord, pumunta ka sa iyong source ng peace. Ngayong araw na ito, magse-celebrate tayo ng Christmas, ng merong pag-ibig sa Diyos, ng merong pasasalamat, merong pong genuine na pagsamba sa Panginoon. Hallelujah, amen po ba? Kaya tayo po narito, hindi dahil para tingnan mo lang yung katabi mo, obserbahan mo yung katabi mo, narito po tayong lahat dahil mahal natin ng Diyos, dahil nais natin parangalan ng Panginoon, amen? Nais natin papurihan ang ating Diyos sa ating buhay. Ngayon pa lamang magpasalamat ka na. 2024, alam ko po, marami pong pinagdaanan po tayo. Ikaw, ako, lahat tayo. Marami tayong napagdaanan ng mga challenges. Ang ating bansa ay patuloy nakakaranas ng matinding economical crisis. Pero ang ating Diyos ay very generous. Hindi kailanman nalilimitahan ng Panginoon. Siya po ay Diyos na mayaman sa lahat. Ano man ang inaasahan mo sa Panginoon, ay kaya niyang panghigitan ngayong araw na ito. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Glory to God.